Hindi ko inakala, sa aking pagtanda, ang aking asawa pa pala, si Thomas, ang magtataksil. Pinlano niyang agawin ang mana ko, ang 70 milyon na pinaghirapan ng aking ina. Narinig ko mismo ang kanyang mga salita ang pagtawag niya sa akin na matanda kasama ang kerida niya. Gumuho ang pagtitiwala ko, ngunit hindi ako bumitaw. Sa halip, may ngiting malamig ang gumuhit sa aking labi. Nagsimula ang aking plano. Ang kanyang gaba magsisimula na. Mabilis, umikot ang aking isipan, tulad ng isang pelikulang aking isinasa puso. Nakita ko silang dalawa, si Thomas at si Lika, naglalakad na may mapagmataas na ngiti sa labi, papasok sa marangyang lobby ng Marina Bay Sands sa Singapore. Ang pulang maleta sa kamay ni Thomas, na tila ba puno ng kanilang mga pangarap at kapalaran, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang bawat hakbang nila ay tila nagpapahiwatig ng tagumpay, ng isang bagong simula at ng isang mapait na wakas para sa akin. Nasa Madrid ako noon, 5,000 milya ang layo, ngunit ang aking kaluluwa ay tila nasa Singapore, nagmamasid sa bawat detalye. Si Elena, 58 taong gulang, ang may-ari ng matagumpay na fashion chain na Perlas ng Silangan, ay naroon, hindi pisikal, kundi sa isang imahinasyong matalas at matalim, handang saksi sa pagbagsak ng 2 taong nagtangka akong lokohin. Humakbang sila patungo sa reception desk, ang hangin sa paligid nila ay puno ng kapalaluan. Ibinaba ni Thomas ang maleta sa paanan niya at inabot ang kanyang platinum credit card. Ngunit, tulad ng isang sirang awitin, 2 beses itong tinanggihan. Kumunot ang noo ni Thomas, ang kanyang mapagmataas na ngiti ay dahan-dahang naglaho. Tumikim siya, at may bahagyang pagkabahala, sinabi sa staff na may problema lang siguro sa system. Hindi na ito gumana. Kinakailangan nilang magbayad ng cash. Ang mga mata ni Lika ay kumislap, hindi sa pagmamahal, kundi sa matinding pagkainip at pagmamadali. Sinimulan niyang tanungin si Thomas, ang kanyang boses ay may bahid ng pilit na pagkalma, ngunit alam kong sa loob ay nag-aapoy na siya. Hindi ba't sinabi mong na-withdraw mo na lahat? Bakit wala kang sapat na pera sa card? Walang pagpipilian si Thomas. Kinuha niya ang pulang maleta, ang parehong maleta na sinabi niyang naglalaman ng kanyang pag-asa, ng aming pinaghirapan, at ng aking mana. Huminga siya ng malalim, akala mo ay may ipinagmamalaki. Mabagal niyang binuksan ang zipper, ang bawat galaw ay puno ng inaasahang tagumpay. Ngunit nang buksan niya ang maleta, ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho ng tuluyan. Ang mga mata niya, pati na rin ang kailika, ay nanlaki sa matinding gulat at pagkadismaya. Wala doon ang 70 milyon. Walang laman kundi mga lumang pahayagan, pinunit-punit at pinutol na parang salapi, at ilang bloke ng semento na nagsisilbing pampabigat. Hindi ito 70 milyon. Ang sigaw ni Lika ay umalinggaw-ngao sa aking isipan, puno ng matinding galit at pagtataka. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga labi ay nanginginig. Dinuro niya si Thomas, ang bawat kuko ay tila ba gustong manggasgas. Anong kalokohan ito, Thomas? Saan mo dinala ang pera? Niloloko mo ba ako? Doon, sa aking kinatatayuan sa Madrid, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig at malalim na kasiyahan. Ang tigaba ay dumating na. Ang batas ng kalikasan, ang batas ng hustisya, ay nagsimula na maglalahad ng sarili nitong hatol. Nakita ko si Thomas, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at matinding galit, sinisikap na ipaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay naglaho, napalitan ng isang kawalan ng pag-asa. Si Lika naman, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit, tila handang sakmalin si Thomas. Ang kanilang mga pangarap ay naging abo sa isang iglap, ang kanilang mga balak ay naging uso. Upang maintindihan kung bakit ko inihanda ang pagtatanghal na ito, kailangan nating balikan ang panahon. Isang linggo bago ang insidenteng ito, bumagsak ang aking mundo, at doon nagsimula ang lahat. Balikan natin ang nakaraan,
isang nakaraang puno ng pangako, ngunit unti-unting nabalot ng pait at pagkabigo. 15 taon na kaming kasal ni Tomas. Sa simula, lahat ay tila ba isang panaginip, puno ng pagmamahalan at mga pangarap na magkasama naming bubuin. Si Tomas, isang matalinong marketing director, ay may malaking potensyal. Akala ko, siya na ang aking katuwang habang buhay, ang ama ng aming mga pangarap na anak, ang aking sandalan. Ngunit, tulad ng isang bulaklak na unti-unting nalalanta, ganoon din ang aming pagmamahalan. Dahan-dahang lumabas ang tunay na kulay ni Tomas. Mula sa pagiging masipag, naging tamad siya. Ang kanyang oras ay ginugol sa mga sugalan, sa mga bisyo, at sa walang saysay na paglalakwatsa. Ang aming negosyo, ang Perlas ng Silangan, ay umunlad sa aking mga kamay, ngunit si Tomas ay tila ba isang anino lamang, nakikihiram sa aking tagumpay. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagdala ng lahat ng pasanin. Ang mga utang ni Tomas ay sunod-sunod na dumarating at ako ang tahimik na nagbabayad. Milyon-milyong piso na ang aking inilabas para lamang takpan ang kanyang mga kapabayaan. Ayokong mapahiya ang aming pamilya, ayokong masira ang aming pangalan. Mahalaga sa akin ang tiyak ng pamilya. Umaasa ako na sa bawat pagbayad ko ng kanyang mga utang, ay magkakaroon siya ng iutang na loob. Umaasa ako na sa bawat sakripisyo ko, ay magbabago siya. Ilang beses ko siyang kinausap, pilit na ipinaunawa ang bigat ng aming sitwasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga pangako ay tulad ng hangin, walang laman. Pangako dito, pangako doon, ngunit walang nagbabago. Pakiramdam ko, kinakausap ko ang isang batang hindi lumalaki, isang batang ayaw umunawa sa realidad ng buhay. Ang mga gabi ko ay puno ng mga luha na tahimik kong pinipigilan. Nakatingin ako sa kisame, nagtatanong sa hangin, kaya ko pa ba? May pag-asa pa ba? Ang bawat pagkabigo ay tila isang matalim na kutsilyong sumaksak sa aking puso. Naramdaman ko ang pagod, ang matinding pagod hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ngayon, naiintindihan ko na. Kung sana noon pa, binigyan ko na siya ng tigaba, sa mali niyang ginagawa, siguro ay hindi ako dumanas ng ganito kalaking sakit. Siguro, kung noon pa ay pinabaya ko na siyang harapin ang kanyang mga pagkakamali, ay hindi umabot sa ganito ang lahat. Ngunit ang aking pagmamahal, o ang aking paniniwala sa aming pagmamahalan, ay nabulag ako. Isang pag-ibig na tila naging maling uri ng pag-ibig, isang aral para sa mga magulang na kailangan matuto. Ang bawat alaala ay tila isang bigat na pasan-pasan ko. Ang mga pangarap na binuo ko para sa amin ay unti-unting naglaho, napalitan ng pait at matinding pagkadismaya. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na ang aking pagmamahal at pagtitiis ay hahantong sa ganitong uri ng pagtataksil. Dumating ang araw na nagpabago sa lahat. Isang araw na tila ba sinumpa, isang araw na nagbukas sa akin ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa lahat ng sakit na aking dinanas. Ito ang araw na nakita ko ang ipad ni Tomas. Umalis siya ng bahay, sabi niya ay may importante siyang interview. Ngunit naiwan niya ang kanyang ipad sa mesa. Nag-vibrate ito, at sa lock screen, nakita ko ang isang notification mula sa isang contact na lika ko. Parang may bumalot na lamig sa aking buong katawan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko ang isang matinding kaba. Kinuha ko ang ipad. Ang password ay ang aming anibersaryo ng kasal, isang petsa na puno ng pangako, ngunit ngayon tila isang matalim na panunuya. Nag-atubili ako, ngunit mas matindi ang kuryosidad, o marahil ay ang pagnanais na kumpirmahin ang aking matagal ng pinaghihinalaan. Binuksan ko ang aparato, doon, bumungad sa akin ang libu-libong mensahe. Ang bawat salita ay tila isang punyal na unti-unting tumatarak sa aking puso. Hindi lang basta pagtataksil ang aking nadiskubre. Isang mas malalim, mas masakit na katotohanan ang bumungad sa akin. Plano nilang agawin ang 70 milyon na mana ko mula sa aking mga magulang. Plano nilang iwanan akong mamatay mag-isa,
Sa matandang bahay na iyon, nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang bawat mensahe. Mula kay Lika, kailan mo hihiwalayan ang matandang iyan? Sinabi mong gagawin mo pagka nakuha mo na ang mana niya. At ang sagot ni Tomas, ang aking asawa, ang ama ng aking mga pangarap, pasensya ka na, aking buhay. Nagpaplano na ang matanda na mag-liquidate ng mana ng kanyang ina. Malaki iyon. Kung makikipaghiwalay ako ngayon, wala akong makukuha. Hintayin natin na mapasa kamay niya ang pera, at pagkatapos ay makakahanap ako ng paraan upang kunin iyon. At saka tayo aalis. Hayaan mo siyang mamatay ng mag-isa sa malaking bahay na iyon, ang matandang iyan. Sa puntong iyon, parang may isang malaking bloke ng yelo ang bumuo sa aking puso. Ito ang tigabak na hindi ko inaasahan na bigla kong naramdaman. Hindi ito ang tigaba na inaasahan kong darating kay Tomas mula sa Diyos, kundi isang tigaba na ako mismo ang magtatakda. Ang sakit ay naglaho, napalitan ng isang malamig na kapasyahan. Ang mga luha ay natuyo, ang mga mata ko ay naging matalas. Hindi ko siya hinarap. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Sa halip, sa loob ko, unti-unting nabuo ang isang plano. Isang masalimuot, detalyadong plano. Ito ay hindi lamang basta paghihiganti. Ito ay isang aral tungkol sa iggaba at pag-unawa sa halaga ng paggalang. Isang aral na hindi ko na muling hahayaan pang baliwalain, mula sa pagiging isang babaeng matiisin, naging isang mandirigma ako, isang strategist sa tahimik na paraan. Ang sakit at pagtataksil ay nagpalamig sa aking puso. Ngunit binuksan din nito ang aking isipan, ang aking natutulog na katalinuhan at talino. Napagtanto ko na ang aking kabaitan ay inabuso at kailangan kong kumilos. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga aral na kailangang matutunan. Sina Tomas at Lika, ang dalawang taong ito, ay nagpakita ng sukdulang kasamaan at kasakiman. Ang kanilang kawalan ng iutang na loob at paggalang sa pamilya ay hindi na mapapatawad. Ang igaba na ito ay magiging malalim at ito ay magsisilbing babala sa lahat. Kung ikaw rin ay nakaranas ng tahimik na pagdurusa tulad ko o may mga saloobin tungkol sa igaba sa buhay, ibahagi ang iyong kwento sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para makinig ng iba pang makabuluhang kwento ng buhay. Ang desisyon ay nabuo. Ang tigaba ay itatakda. Ngunit hindi ito magiging isang simpleng paghihiganti. Kailangan itong maging isang perpektong pagtatanghal, isang aral na hindi kailanman malilimutan. Mula nang mabasa ko ang mga mensahe sa iPad, nagplano ako ng detalyado, tinitimbang ang bawat hakbang, ang bawat salita. Unang hakbang, ang tikayamanan. Nagtungo ako sa Divisoria, sa isang lumang tindahan ng mga segundamanong gamit at pahayagan. Bumili ako ng lumang pahayagan, mga magasin at iba't ibang uri ng papel. Pagkatapos, nagpunta ako sa isang construction supply store at bumili ng ilang blok ng semento, iyong maliit at saktong-sakto lamang ang bigat. Ang mga luma kong pangarap ay ginawa kong pundasyon para sa igaba ni Tomas. Kinagabihan, sa isang sulok ng aming bahay, tahimik akong gumawa. Hawak ang gunting, pinutol ko ang mga pahayagan at magasin sa hugis ng salapi. Idinikit ko ang mga colored paper sa ibabaw, upang magmukha itong mga 100 at 1,000 piso. Ang bawat hiwa ay tila isang pagpapalaya, isang paglalabas na matagal ng kinikimkim na galit at sakit. Isa-isa kong inayos ang mga peking pera, at nilagyan ko ng semento sa ilalim para magkaroon ng totoong bigat. Kinuha ko ang isang lumang pulang maleta, ang parehong maleta na aming ginagamit sa aming mga masayang family trip noon. Isang mapait na simbolo ng aming mga nawalang alaala, ng mga pangarap na nawala. Maingat kong inilagay ang mga pera at mga semento sa loob. Sinarado ko ang maleta at tiningnan ko ito. Ito ang maleta ng mga pangarap ni Tomas, ang kanyang kasakiman at ang kanyang pagbagsak. Pagkaraan ng 2 araw, nagpanggap akong bagong dating mula sa isang negosasyon sa bangko.
Nagtawag ako ng taxi at sinabihan ang driver na huminto muna sa malayo. Pagdating ko sa bahay, nandoon si Mang Ben, ang aming matapat na driver na matagal nang naglilingkod sa aming pamilya. Nakita niya akong bumaba sa taxi, pilit na buhat-buhat ang pulang maleta, halatang pinapahirapan ang sarili. Ang bigat naman po, Maam, ang may pag-aalalang sabi ni Mang Ben, ano po ba ang laman nito, mga ginto? Nginisen ko siya, isang ngisin na puno ng pait. Parang ginto, Mang Ben, ito ang kinabukasan natin, ang kinabukasan ng ating pamilya. Sa wakas, naibenta ko na ang mana ko sa aking ina. May bumili ng lupa sa Spain at ito na ang bayad. 70 milyon cash. Para makabili na tayo ng pangarap nating bahay, iyong malaki at may hardin. Tinulungan ako ni Mang Ben na dalhin ang maleta sa loob ng bahay, at itinago ko ito sa ilalim ng aming walnut wardrobe sa kwarto. Ang bawat galaw ay bahagi ng aking plano. Si Mang Ben, na walang kamalay-malay sa lahat, ay naging isang di sinasadyang testigo sa simula ng aking pagtatanghal. Ang kanyang tapat na pag-aalala ay nagpatingkad lamang sa kawalan ng iutang na loob at pagtataksil ni Tomas. Pagdating ni Tomas kinagabihan, nakaupo ako sa sala, kunwari ay pagod na pagod. Lumapit siya, tila may pag-aalala sa kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang pagod na pagod ka? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at nagpanggap akong humihingal. Maraming nangyari, Tomas. Sa wakas, nakuha ko na ang mana ko. Ang 70 milyon cash, nasa kwarto na. May nakita akong magandang oportunidad na bahay, mura at maganda. Ang pangarap nating bahay, Tomas. Ang mga mata ni Tomas ay nanlaki, at ang kanyang pagiging walang pakialam ay naglaho, napalitan ng isang kakaibang pag-interes. Ang kanyang tingin ay napako sa aking mga mata, tila sinusubukan basahin kung nagsasabi ako ng totoo. Ngunit ang aking mukha ay kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. Talaga? 70 milyon? Ang laki naman, sabi niya, at ang kanyang boses ay tila ba may halong pilit na pagkalma. Ngunit alam kong sa loob niya ay nagdiriwang na siya. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng chamomile tea? Para makapagpahinga ka. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking labi. Naisip ko, ang kasakiman mo, Tomas, ay magpapabagsak sa iyo. Uminom ako ng tiya na tinimpla niya at nagpanggap akong humimbing. Ang gabi na iyon ang magiging simula ng kanyang wakas. Pagkatapos ng hapunan, napuno ng pilit na pagkakalma at mga nakatagong intensyon, nagpanggap akong uminom ng sleeping pills ni Tomas. Sa katunayan, pagkapasok ko sa banyo, agad ko itong isinuka. Kinailangan kong maging gising, kailangan kong saksihan ang bawat galaw, bawat hininga ng pagtataksil. Naghiga ako sa kama, pikit ang mga mata, ngunit buong-buo ang aking pandinig at pakiramdam. Mahimbing na ang tulog ni Tomas, o iyon ang akala ko. Unti-unting dumaan ang oras, bawat segundo ay tila isang milya, sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang mahinang galaw. Dahan-dahang bumangon si Tomas mula sa kama. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila isang magnanakaw na umiiwas sa pagkadiskubre. Narinig ko ang mahinang paggalaw ng kanyang kamay, hinahanap ang spare key ng aming walnut wardrobe. Alam kong mayroon siya noon, ang parehong susi na ginamit niya dati upang kunin ang aking mga alahas para maisangla. Narinig ko ang mahinang key-click ng susi habang binubuksan niya ang kabinet. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na gabi, isang musika sa aking tainga, ngunit isang punyal sa aking puso. Maingat niyang kinuha ang pulang maleta, ang maleta na naglalaman ng kanyang pangarap at aking sinumpa. Nakahiga lang ako, hindi gumagalaw, pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw sa pamamagitan ng maliit na siwang ng aking mga pilikmata. Bawat paghakbang niya, bawat kilos niya, ay parang punyan sa dibdib ko, ngunit ito rin ang nagpapalaya sa akin. Naramdaman ko ang matinding sakit, ang sakit ng pagtataksil, ngunit naramdaman ko rin ang kalayaan na unti-unting dumarating. Ito ay isang pagpapalaya mula sa isang buhay na puno ng ilusyon at sakit.
Lumabas si Thomas ng kwarto, dala ang pulang maleta. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na umandar at dahan-dahang lumayo. Alam kong si Lika ang naghihintay sa labas, ang kanyang kasabwat sa kasamaan. Nakita ko sa aking isipan ang kanyang itsura, naninigarilyo at may pagkainip na naghihintay. Nang marinig kong tuluyan nang nawala ang tunog ng sasakyan, bumangon ako. Isang totoong paghinga ng maluwag ang aking naramdaman. Naglakad ako patungo sa aming bedside table. Nakita ko doon ang isang sulat na puno ng pait at paghamak. Paalam, Elena. Karapatan ko rin ang maging masaya. Masyado kang abala sa negosyo mo. Hindi mo ako kailanman nirerespeto bilang asawa. Kami ni Lika ay magsisimula ng bagong buhay gamit ang perang ito. Huwag mo kaming hanapin. Ituring mo itong bayad pinsala para sa lahat ng mga taong nasayang. Hinawakan ko ang sulat at isang tuyong, mapanuyang tawa ang lumabas sa aking bibig. Bayad pinsala? Matatanggap niya ang bayad pinsala na karapat-dapat sa kanya. Pinunit ko ang sulat sa maliliit na piraso at inihagi sa basurahan. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Agad kong kinuha ang aking cellphone. Oras na para sa susunod na hakbang. Tinawagan ko si Atty. Ramos, ang aming abogado. Atty. Ramos, oras na para i-activate ang Phase 2 ng ating plano. Pakikansela na po ang lahat ng credit card ni Tomas at airport na po ang ODE 8 na may peke siyang papeles. Ang gabi na iyon ay hindi lang isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula, isang tilinis ng bahay na matagal ko nang pinangarap. Ang kigaba ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos kong makita si Tomas at Lika na umalis, nagsimula akong maglakbay sa aking isip. Sumunod ako sa kanila. Sa bawat hakbang, sa bawat paglipad, nakita ko sila. Sa Changi Airport ng Singapore. Maaga pa. Ngunit ang kanilang mga mukha, puno ng kagalakan, puno ng pagmamataas, tila mga hari at reyna. Nakakatapos lang manakop ng mundo. Si Thomas, na dati nakayuko ang mga balikat, dahil sa bigat ng kanyang pagmamataas at kawalan ng trabaho, ngayon naglalakad. Nang mayabang, kinaladkad ang napakalaking pulang maleta. Ang bigat ng maleta. Isang pasakit. Ngunit para kay Tomas. Bawat gramo. Isang simbolo ng kayamanan. Sigurado ako. Sa kanyang paranoia, tinanggihan niya ang tulong ng sinumang baggage handler. Takot na baka ang kanyang kayamanan ay mapunta sa ibang kamay. Ang pawis pumatak sa kanyang noo. Ngunit ang mapanuyang ngiti hindi nawala sa kanyang mukha. Si Lika naglalakad sa tabi niya. May malalaking salamin at damit na akala niya ay sopistikado. Ngunit sa totoo, vulgar. Nakakapit sa braso niya. Nang may landi, ginuguni-guni na niya ang sarili. Bilang isang babae sa mataas na lipunan. Mahal, hindi ba masyadong mabigat? Gusto mo bang tulungan kitang itulak? Sabi ni Lika. Sa matamis na boses. Ngunit ang kanyang mga mata, abala. Sa pagtingin sa mga mamahaling duty-free shops. Huwag kang mag-alala, aking buhay. Responsibilidad ko ito. Ang 70 milyon na ito. Ang ating kinabukasan. Ikaw, maglakad ka lang sa tabi ko. At maging maganda. Sagot ni Tomas. Mayabang. Humihingal. Pakiramdam niya. Isa siyang bayani. Isang dakilang patriarka. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Kasama ako. Hindi sila nag-aksayan ng oras.
mula sa airport. Sumakay sila ng luxury taxi. Diretso sa Marina Bay Sands. Ang iconic na hotel. May hugis barko. Sa ibabaw ng 3 skyscraper. Iyon ang epitome ng karangyaan. Nakailanman. Pangarap ni Tomas. Sa nakaraang bakasyon. Sa Singapore. Isang ordinaryong hotel lang. Ang kaya namin. Isang 4-star hotel. Malapit sa Bugis. At si Tomas. Hindi tumigil sa pagrereklamo. Na gusto niyang manatili sa isbit. Ngayon. Gamit ang ninakaw na pera. Pakiramdam niya. Karapat-dapat siya. Sa pinakamaganda. Sa taxi. Na dahan-dahang gumulong. Sa malinis at maayos na kalye ng Singapore. Nagsimulang ipakita ni Lika. Ang kanyang tunay na intensyon. Ang kanyang materyalistang kalikasan. Lumabas. Nang walang pigil. Mahal pagka-check-in natin. Diretso tayo sa Hermes store. Gusto ko ng orange Birkin bag na iyon. Mamamatay sa inggit ang mga kaibigan ko. Pag nakita nila ang bago kong bag. Si Tomas. Na nakakapit pa rin sa pulang maleta. Na parang kalasag. Ngumiti. Mula tenga hanggang tenga. Ang ngiti ng isang bagong yaman. Napakiramdam niya. Hawak niya ang mundo. Isang bag lang. Isa lang, aking buhay. Mayroon tayong 70 milyon sa maletang ito. Maaari nating bilhin ang buong tindahan. Kung gusto mo, kunin mo ang lahat ng gusto mo. Ngayon, magdiriwang tayo. Ay, salamat, mahal ko. Ikaw ang pinakamabait. Hindi tulad ng asawa mo. Ang matandang kuripot na iyon. Bulong ni Lika. Masigla. Hinalikan ang kanyang pisngi. Sa paggunita sa eksenang iyon. Ako. Dito sa Madrid. Ngumiti. Nang mapanuya. Kuripot. Ako. Napalihim na nagbayad ng kanyang mga utang sa pagsusugal. Ako. Na nagbigay sa kanya ng pera para sa kanyang gastusin. Para lang mapanatili niya ang kanyang aparisyon sa kanyang mga kaibigan. Hayaan siyang magsaya. Sa kabutihang loob ng aking asawa. Habang kaya pa niya. Pagdating sa grand lobby ng hotel. Puno ng matataas na kisame. At mayayamang turista. Naglakad si Tomas. Nang nakataas ang kanyang baba. Patungo sa reception. Ipinasa niya ang kanyang pasaporte. Nang may pagmamataas. Gusto kong mag-book ng pinakamagandang suite. Para sa 1 linggo. Wala akong pakialam kung may view ito ng syudad. O ng dagat. Sabi ni Tomas. Sa broken English. Ngunit puno ng kumpiyansa, umiti ng maamo ang receptionist. Tumipa ng kung ano. Sa kanyang computer. Siyempre, sir. Available po ang Ace Premier Suite. Nagkakahalaga po ng humigit kumulang 5,000 Singapore dollars bawat gabi. Malaki ang mata ni Lika. Ngunit isang walang pakialam na kaway ng kamay ni Tomas. Perpekto. Hindi problema ang presyo. Sige po, sir. Maaari po ba ninyong ibigay ang inyong credit card? Para sa deposito at paunang bayad, pakiusap. Tanong ng receptionist. Magalang. Kinuha ni Tomas ang kanyang platinum credit card. Na parang siya ang amo. Iyon ang family card. Na konektado sa aking pangunahing account. Na ginagamit niya. Ipinasa niya ito. Gamit ang 2 daliri. Na parang purong ginto. At dito. Nagsimula. Ang unang kabanata ng kanyang pagbagsak, kinansela ko ang card na iyon. Eksaktong 5 minuto. Pagkatapos kumpirmahin ni Mang Ben na ang itim na sedan.
ay umalis na sa aking bahay. Kaninang umaga, ipinihit ng receptionist ang card. Sa terminal, naghintay. Isang sandali. Kumunot ang kanyang noo. Sinubukan niya ulit. Pasensya na po, sir. Ang card po ay na-reject. Ang receptionist. Pinanatili ang kanyang profesional na ngiti. Ngunit ang kanyang tingin. Nagsisimula ng magbago. Ang mukha ni Tomas. Namula. Ano? Impossible. May limit iyan ng daan-daang libo. Subukan ninyo ulit. Sira siguro ang makina ninyo. Sinubukan ko na po ng 2 beses, sir. Ang transaksyon ay tinanggihan ng naglabas na bangko. Dahil sa kahihiyan. Ni akong maraming cash. Baka may iba kayong card? Nagsisimula ng maging balisa si Lika. Ang mga taong naghihintay sa pila. Sa likod nila. Nagsimulang magbulungan. Ang pagmamataas ni Tomas. Tumanggap ng matinding suntok. Naghalungkat siya sa kanyang wallet. Kumuha ng 2 pang credit cards. Parehong nasa pangalan ko. O may mga bills. Na binabayaran ko. Rejected. Rejected. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis. Sa sentido ni Tomas. Ninerbiyos siya. Hindi dahil sa kawalan ng pera. Kundi dahil sa kahihiyan. Tiningnan niya si Lika. Na nagbibigay ng nagtatanong na tingin. Mahal, bakit ayaw gumana? Namamatay ako sa kahihiyan. Lahat ng mundo ay nakatingin. Bulong ni Lika. Matamlay. Ang kanyang matamis na tono. Naglaho. Kalma lang, bulong ni Tomas. Kinabahan. Pagkatapos, pilit na nagpakita ng seryosong ekspresyon. Tiningnan niya ang receptionist. Tingnan ninyo. Siguro. May problema sa sistema ng bangko sa Spain ngayon. Gawin natin ito. Magbabayad ako ng cash. Mayroon akong maraming cash. Itinaas ng receptionist ang isang kilay. Tinatanggap po namin ang cash, sir. Ngunit kailangan po ng deposito. Babayaran ko lahat ng cash ngayon din. Maaari ba tayong umakyat muna sa kwarto? Ang pera ay nasa maleta. At medyo mabigat para buksan dito sa lobby. Nagdahilan si Tomas. Ang totoo, ayaw niyang buksan ang maleta sa publiko. Takot na baka may makakita. Sa mga bungkos ng 70 milyon. At hold upin sila. Pagkatapos ng maikling diskusyon. At marahil, dahil sa kanyang mapaniniwalaan na anyo sa simula, pinayagan ng hotel manager na umakyat sila sa kwarto. Para sa pera. Sa kondisyon na may security guard na maghihintay sa pinto hanggang sa makumpleto ang bayad. Sumakay sila sa elevator. May magkahalong damdamin. Naniniwala pa rin si Tomas na hawak niya ang solusyon. Hawak niya ang pulang maleta. Ang ugat ng lahat ng kanyang problema. At ang solusyon sa lahat ng mga iyon. O akala niya. Nagsisimula na ang gaba ni Tomas. Bawat pagtanggi ng card ay isang patak ng pait sa tasa ng kanyang pagmamataas. Ang pinto ng marangyang suite. Sumara. At si Tomas at Lika. Nakulong. Sa karangyaan. Na hindi pa nila nababayaran. Ang kwarto. Napakalawak. May kahangahangang tanawin. Ng mga skyscraper ng Singapore. Sa pamamagitan ng malalaking bintana. Ang alpombra. Malambot. At ang hangin. Malamig at mabango. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila. Nagpaparami. Kaya ang kwarto. Ramdam. Na parang isang selda. Baliw ka ba?
Pinahiya mo ako sa lobby. Sumabog si Lika. Nang magsara ang pinto. Inihagis niya ang kanyang bag sa sopa. Hindi ba't sabi mo, mayaman ka? Bakit block ang lahat ng cards mo? Nagluloko ka ba sa akin? Si Thomas. Sa matinding stress. Sumigaw sa kanya. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa kanyang bi-anghel. Tumahimik ka, Lika. Hindi mo naiintindihan ang problema sa bangko. Sigurado ako. Si Elena iyan. Nalaman niyang umalis ako. Binlock niya lahat. Ang babaeng iyon. Walang utang na loob. Kinalagkad ni Tomas ang napakalaking pulang maleta sa ibabaw ng king-size bed na may malinis na puting kumot. Humihingal siya. Kailangan niyang patunayan kay Lika at sa kanyang sarili na siya pa rin ang may kontrol. Kailangan niyang mabilis na kumuha ng ilang bungkos ng pera. Ihagis ang mga euro bills sa mukha ng empleyado ng hotel na nagduda sa kanya pagkatapos niyang palitan ng Singapore dollars at patahimikin si Lika sa mga mamahaling regalo. Tingnan mo ito, sabi ni Thomas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Itinuro ang maleta. Maaaring ay block ni Elena ang mga card. Ngunit hindi niya maaalis sa atin ang 70 milyon na cash na hawak na natin. Panalo pa rin tayo, Lika. Talagang panalo tayo. Lumapit si Lika. Ang kanyang mga mata muling lumiwanag nang makita ang maleta. Ang pagdududa sa kanyang mukha unti-unting naglaho. Napalitan ng kasakiman. CJ, buksan mo na. Kumuha ka na ng malaking bungkos. Gutom na ako. Gusto kong umorder ng pinakamahal na room service. Naghalungkat si Thomas sa kanyang bulsa para kunin ang maliit na susi ng padlock na nakasara sa mga zipper ng maleta. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya nabagsak pa ang susi sa sahig. Minsan, bakit ang tagal mo, sigaw ni Lika. Magkaroon ka ng kaunting pasensya, sigaw ni Tomas. Pinulot niya ang susi. Isinilid sa lock. Ipinihit. Click. Bumukas ang padlock. Ang puso ni Tomas humihinga ng malakas sa parehong ritmo ng puso ko. Dito sa Madrid, ang kaibahan. Ang puso ko ay humihinga sa pag-asa ng tagumpay. Ang kanya, tungo sa kapahamakan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga zipper. Ang tunog. Zip, 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 zip. Umalingaw-ngaw ng pambihirang lakas. Sa tahimik na silid. Maghanda kang maging milyonarya, aking buhay, bulong ni Tomas. May ngiti. Isang ngiti ng demonyo. Bigla niyang binuksan ang takip ng maleta. Ang oras. Tila huminto. Sa loob ng maleta. Walang bungkos ng dilaw na perang papel. Walang amoy ng bagong pera. Ang tanging naroon. Mga tambak ng lumang diaryo. Nagsisimula ng manilaw. Mga diaryo tungkol sa esports. May mga sensational na headline tungkol sa mga krimen at mga edisyon ng El Mundo sa katapusan ng linggo. Ang mga papel, malinaw na ginupit sa sukat ng mga banknote at pinagsama-sama ng rubber band, mukhang bungkos ng pera. Ngunit sa lahat ng paraan, basura lang para magbigay ng bigat. Sa ilalim, may ilang pulang ladrilyo. Ang uri na gagamitin para itayo ang pader ng isang ordinaryong bahay. Hindi ang pangarap niyang bahay. Sa Jernimos,
Ang mga mata ni Tomas halos lumabas sa kanyang mga orbita. Ang kanyang bibig bumuka, ngunit walang tunog ang lumabas. Ang kanyang utak tila nag-short circuit. Tumangging iproseso ang eksena sa kanyang harapan. Ano? Ano ito? Ang boses ni Lika. Nagbasag ng katahimikan. Isang matinis at puno ng takot na tunog. Kinuha niya ang isang bungkos. Pinutol ang rubber band. At nagkalat ang mga piraso ng isang artikulo na may pamagat. Magnanakaw ng manok nilinso ng mga kapitbahay. Sa sahig. Diaryo. Sumigaw si Lika. Hysterical. Mga lumang diaryo. Tomas, nababaliw ka ba? Nasaan ang pera? Sabi mo, may 70 milyon. Bumagsak si Tomas. Sa gilid ng kama. Ang kanyang mga binti. Tila gulaman. Hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha. Namutla. Parang mga kumot ng hotel. Hindi. Hindi ito possible. Ang bigat kagabi. Elena D. Bulong niya. Hindi magkakaugnay na mga pangusap. Ang kanyang mundo. Gumuho sa isang iglap. Pagkatapos. Ang kanyang mga mata. Nahulog sa isang kakaibang bagay. Sa ibabaw ng tambak ng dyaryo at ladrilyo. Mayroong isang malinis at opisyal na bagay. Isang makapal na brown envelope. May logo ng isang kilalang law firm sa Madrid. Sa harap. Isinulat. Ng isang makapal na itim na marker. Para sa aking mahal na asawa, Tomas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang nagkaroon ng stroke. Kinuha ni Tomas ang sobre. Ano yan? Nandyan ba ang pera? Tanong ni Lika. Desperado. Umaasa na ito ay mga tseke. O mga bond, pinunit ni Tomas ang sobre. Nang pabigla. Ang laman. Tumapon. Hindi ito pera. O tseke, ang unang pahina. Isang kopya ng demanda ng diborsyo. Nilagdaan ko. Ang ikalawang pahina. Isang bank transfer statement. Ang patunay. Na 2 araw bago ko dalhin ang maleta pa uwi. Ang 70 milyon na mana ng aking mga magulang. Ay nailipat sa isang deposit account. Sa akin lamang pangalan. At ang ikatlong pahina. Ang pinakamasakit. Para kay Tomas. Isang listahan ng mga utang. Isang mahabang listahan ng mga online gambling debts. At mga loon sa kanyang pangalan. Na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sa ilalim ng listahan. Isinulat. Sa pulang tinta. Ang aking sulat kamay. Binabayaran ko ang lahat ng ito ng palihim. Para lang mapanatili mo ang iyong aparisyon at hindi kaguluhin ng mga nagpapautang. Ngunit simula ngayon, ang mga bayari na ito ay sa iyo na muli. Masiyahan ka sa iyong malayang buhay, mahal ko. At ang mga ladrilyo. Maaari mong gamitin ang mga iyon upang itayo ang pundasyon ng iyong bagong tahanan kasama si Lika. Regalo ko. Binasa ni Tomas iyon. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Umiyak siya. Hindi luha ng pagsisisi. Kundi luha ng purong takot. Ang luha ng isang talunan. Na nakatanto. Na ang kanyang protektibong kalasag. Wala na. At siya. Nakahubad. Sa gitna ng bagyo. Manloloko. Sigaw ni Lika. Inagaw ang mga papel. Ibinato sa kanyang mukha. Sabi mo mayaman ka. Nabibigyan mo kami ng magandang buhay. Lumabas na isa ka lang tamad na walang trabaho at puno ng utang. Na itinakwil ang asawa mo. Malakas na katok sa pinto.
Sir, excuse me. Ano po ang nangyari sa bayad ng deposito? Naghihintay po ang aming manager. Ang boses. Matatag. Ng isang security guard. Mula sa labas. Nilingon ni Thomas ang pinto. Pagkatapos. Ang maleta. Puno ng basura. At sa huli. Si Lika. Na ngayoy tinitingnan siya ng purong galit. Nalaman niyang tapos na siya. Ang nakakabinging katahimikan. Sa marangyang suite ng Marina Bay Sands. Hindi nasira ng tunog ng baso na nahulog. Kundi ng pagsabog ng pagmamataas ng isang lalaki. Na nagtayo ng kanyang kastilyo. Sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Wala ako doon. Sa pisikal. Ngunit naramdaman ko ang pagyanig. Na parang ang pulang sinulid ng tadhana. Na nakatali sa maleta. Nagpadala ng signal ng kasiyahan. Direkta sa puso ko. Dito sa Madrid. Walang musika ng tagumpay ang naglaro sa isip ko, tanging isang malalim na katahimikan ang bumalot sa akin. Ito ang gaba, ang tamang sukat ng katarungan para sa isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob at walang hiya. Sa Madrid. Narinig ko ang tawag. Isang hindi pamilyar na numero. Mula Singapore. Alam ko. Ito na. Dahan-dahan kong sinagot. Naghihintay sa sandaling ito. Elena. Ako ito. Si Thomas. Tulungan mo ako, pakiusap. Nakakulong ako dito sa Singapore. Ang boses. Sa kabilang linya. Basag. Garalgal. Puno ng takot. Halo-halo. Sa hindi mapigilang pag-iyak. Narinig ko ang basag na boses. May kaunting kirot. Sa aking puso. Matapos ang lahat. Siya pa rin ang lalaki. Na minsan kong minahal. Ngunit pagkatapos. Naalala ko ang mga mensahe sa iPad. Ang kanyang plano. Naiwanan ako. Para mamatay. Nang mag-isa. Naglaho ang kirot. Napalitan ng isang malamig na katahimikan. Sino ito? Tanong ko. Ang boses ko. Flat. Walang emosyon. Ako ito, Thomas. Ang asawa mo. Elena, tulungan mo ako, pakiusap. Nasa istasyon ako ng pulis. Nahuli ako. Kinuha ang pasaporte ko. Ang maleta. Ang laman ng maleta ay basura. Elena, niloko mo ako. Ngumiti ako. Isang bahagyang ngiti. Ah, Thomas. Hindi kita nakilala. Bakit ka tumawag? Hindi ka ba abala sa pamimili sa Hermes kasama si Lika? Huwag mong pag-usapan iyan ngayon. Iniwan ako ni Lika, Elena. Masamang babae siya. Gusto lang niya ang pera ko. Ngayon ko lang naintindihan. Ikaw lang ang palaging tapat sa akin. Elena, pakiusap, padalhan mo ako ng pera para sa piyansa. O kumuha ka ng abogado. Natatakot ako dito, Elena. Ang mga pulis ay napakabastos. Hindi ko alam ang mga batas dito. Mahal, putol ko. Nang marahan. Ngunit matatag. Una, subukang huminga. Paano ako hihinga? Ikukulong nila ako. Makinig ka, mahal. Hindi ako makakapagpadala ng pera. Ang deposit account na iyon ay blocked. At iyon ang mana ng aking mga magulang. Ang mga magulang na masyado mong minamaliit. Naaalala mo? Nagkamali ako, Elena. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Hugasan ko ang iyong mga paa. Magiging mabuti akong asawa. Pakiusap, wag mo akong hayaang mabulok dito. Lalong lumakas ang kanyang iyak. Tunog. Naawa ako. Isang lalaking 45 taong gulang.
Umiiyak. Na parang bata. Na inagawa ng candy. Mahal, binasa ko ang lahat ng chats mo. Alam ko ang lahat. Tungkol sa iyong mga maruming plano. Kaya, tigilan mo na ang pag-arte. Hindi ako magpapadala ng abogado. Kailangan mong harapin ito. Mag-isa. Bilang isang adultong lalaki. Nagkaroon ng katahimikan. Isang sandali. Ang tanging naririnig. Ang putol-putol na paghinga ni Thomas. Kaya hahayaan mo akong mamatay dito. Bulong niya. Hindi ka mamamatay, mahal. Sa pinakamasama, ay de-deport ka. Wala kang pera para bayaran ang multa. At ang hotel. Hindi gugustuhing akuin ang gastos ng litigasyon. Kaya hindi ka nila masyadong hahawakan. Ipadadala ka nila pabalik sa bahay. Ngunit wala akong pera. Para bumili ng tiket pa uwi. Ang wallet ko. Walang laman, Elena. Ang mga credit card. Lahat ay blocked. Para sa problemang iyon. Yumuko ako. Bahagya. Kahit na hindi niya ako nakikita. Mayroon pa akong natitirang kaunting awa. Mayroon ka pa ring pulang maleta. O may access ka sa mga ebidensya. Nandito sa mesa ng pulis. Bakit? Humiling ka ng pahintulot. Para sa isang sandali. Sa iyong personal na gamit. Buksan mo ang bungkos ng mga sports newspaper. Na nasa ibabang kaliwang sulok. Sa loob ng isang ladrilyo. Na medyo may lamat. May pera ba doon? Bumalik ang pag-asa. Sa kanyang boses. May isang maliit na puting sobre sa loob. May cash doon. Magkano? Sapat ba para sa isang business class na tiket? Ayoko nang makita ang mga Espanyol sa eroplano. Nakakahiya. Halos tumawa ako. Kahit sa sitwasyong ito. Ang kanyang pagmamataas. Nasa langit pa rin. Sapat ba para sa isang tiket ng eroplano, mahal? Isang eroplano. Ang pinakamurang tiket ng eroplano. Na nakita ko. Sa economy class. Ng isang airline. Na hindi mo kailanman narinig. May 14 na oras na layover. Sa Doha. At isa pa. Na 10 oras. Sa Istanbul. Tatagal ka ng 2 o 3 araw bago makarating. Kung swerte ka. Ano? Ang sigaw ni Thomas. Nag-distort ang telepono. Narinig ko ang isang pulis. Sa kabilang linya. Sumisigaw sa kanya. Na tumahimik. Nababaliw ka ba, Elena? Gusto mo bang lumipad ako sa economy? Na may walang katapusang layovers? Sinusubukan mo ba akong pahirapan? Pagpipilian mo, mahal. Ang tiket na iyan. O manatili. Sa isang selda sa Singapore. Nang walang katiyakan. Isipin mo ito. Bilang isang karanasan. Sa immersion. Ang iyong ama. Nagkaroon din ng mahirap na biyahe. Nang siya ay lumipat. Isang matagumpay na marketing director. Tulad ng kanyang anak. Sigurado akong kaya niya. Elena, ikaw. Ikaw ay masamang babae. Salamat sa papuri. At mag-ingat ka sa daan. Pamahalaan mo ng maayos ang pera. Huwag mong gugulin sa sigarilyo. O wala kang makakain. Swertehin ka, mahal. Elena, huwag mong ibaba. Elena! Ibinaba ko ang tawag. Ang sigaw ni Thomas. Naputol. Napalitan ng mapayapang katahimikan. Ng aking bahay. Inilapag ko ang telepono. Sa mesa. At tiningnan ang screen. Habang dahan-dahan itong dumidilim. Kakaiba ang pakiramdam ko. Akala ko. Makakaramdam ako ng pagkakasal.
Akala ko, iiyak ako dahil sa ginawa ko sa aking asawa. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay isang matinding pakiramdam ng paglaya na parang kakatapos ko lang. Nagsuka ng lason na matagal nang nakaimbak sa aking tiyan. Ang bigat sa aking mga balikat. Naglaho ang malaking bahay na ito. Hindi naramdam na malungkot, kundi payapa at tahimik. Si Thomas nagsisimula sa kanyang impyernong paglalakbay. At ako, nagsisimula pa lang sa aking buhay. Ang unang umaga, pagkatapos ng malaking paglilinis na iyon. Iba ang sinag ng araw na sumisilip sa mga kortina ng kwarto. Mukhang mas maliwanag ang hangin, mas sariwa, karaniwan. Nagigising ako na may bigat sa dibdib ko. Ang bigat ng pag-iisip sa mood ni Thomas. Ang bigat ng pag-iisip sa mga bill ng kanyang credit card na kailangan kong bayaran ng palihim. Ang bigat ng pag-iisip kung anong bagong kasinungalingan ang sasabihin niya sa akin ngayong araw. Ngunit kaninang umaga, nang idilat ko ang aking mga mata, ang gilid ng kama, sa tabi ko, walang laman, at malinis, walang malakas na hilik, walang amoy ng lumang sigarilyo, na nakakabit sa unan. Bumangon ako, nag-inat, at mumiti, sa kisame ng kwarto. Magandang umaga, Elena. Bati ko sa aking sarili. Bumaba ako. At naghanda ng almusal. Hindi ito isang malaking almusal. Gaya ng dati. Naghanda ako ng isang bowl ng oatmeal. May prutas. Para sa akin. Simple. Malusog. At tahimik. Walang nagreklamo. Bakit walang toast na may kamatis? Walang humiling. Nahaluin ko ang kape niya ng 30 beses. 8:00 ng umaga. Handa na akong pumunta sa aking shop. Isinuot ko ang isa sa aking mga paboritong damit. Isang eleganteng silk dress na may matinding kulay burgundy. Ang parehong kulay ng maleta na nagdala ng aking kamalasan. Pagdating sa shop, binati ako ng aking mga empleyado. Nang masigla, magandang umaga, ma'am. Naku, ang ganda ninyo po ngayon. Sabi ni Lucia, ang aking design assistant. Siyempre, Lucia, ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan ay mabuti para sa kalusugan. Sagot ko, may ngiting misteryoso. Hindi naintindihan ni Lucia. Tumawa lang siya. Kasama ko. Buong araw. Nagtrabaho ako. Nang may kamangha-manghang produktibo. Ang mga ideya. Dumaloy. Nag-sketch ako ng isang bagong pattern. Na pinagsama ang klasiko at moderno. Sumisimbolo sa Renaissance. Nang walang pagkaantala. Mula sa mga WhatsApp message ni Thomas. Na humihingi ng pera. Para sa gasolina. O sa bill ng telepono. Ang aking utak. Tila nagtatrabaho. Nang doble ang bilis. Samantala. Alam ko. Sa malayo. Ang odisea ni Thomas ay nagpapatuloy ayon sa aking mga kalkulasyon ng oras at ruta. Sa puntong ito, nasa isang eroplano na si Thomas. Sa isang lugar, sa Asya,
Malinaw kong ginunita. Si Thomas. May gusot na mamahaling damit. At amoy pawis. Pagkatapos ng 2 araw na gamit. Nagsisiksikan. Sa isang economy class seat. Napapalibutan ng mga estranghero. Sa paligid niya. Marahil. Ang iyak ng isang sanggol. Ang usok. Ng isigarete ng ibang pasahero. At ang matinding amoy. Ng pain reliever. Siya. Na palaging minamaliit ang mga tao. Ngayon. Bahagi ng pulutong. Na kanyang minamaliit. Hindi siya makakapasok sa Say Lounge. Hindi siya makakapag-order ng mamahaling kape. Ang kanyang tiyan. Sigurado akong kumukulo. Sa gutom. Dahil ang pera na ibinigay ko sa kanya ay kinakalkula ng maingat. Halos sapat lang para sa isang sandwich at isang bote ng tubig. Ang pagkahilo ng biyahe, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang mga turbulence, yayanigin ang kanyang malaking tiyan. Ng dating executive. Susuka siya at walang lika na magmamasahe sa kanya. Walang ako na magdadala ng mainit na tsaa. Mag-isa siya sa kanyang kahihiyan. Paglapag sa isang walang katapusang layover. Hindi matatapos ang kanyang pagdurusa. Kailangan niyang hanapin ang susunod na boarding gate. Naguguluhan. Pagod. Dahil sa init. At magiging katuwaan. Ng mga tao. Dahil sa kanyang magkasalungat na anyo. Mamahaling damit. Mukha ng pulubi. At ang susunod na bahagi ng biyahe. Isa pang impyerno. Sa kanyang sarili. Oras at oras. Nakalupi ang mga tuhod, maraming oras si Thomas. Para magmuni-muni. Magmuni-muni. Tungkol sa kanyang pagmamataas. Magmuni-muni. Tungkol sa 70 milyon. Na lumabas na lumang diaryo. At magmuni-muni. Kung gaano siya katanga. Sa pag-iwan sa isang tapat na asawa. Tulad ko. Para sa isang babae. Na iniwan siya. Sa isang iglap. Nakaramdam ako ng awa. Bilang isang tao. Kaunti. Ngunit bilang isang pinagtaksilan na asawa. Naramdaman ko. Na ito ay isang aral. Na nararapat lang. Ang Universidad ng Buhay. Nagbibigay kay Tomas ng isang intensive course. Kinagabihan. Pagkatapos umalis ng shop. Dumating si Achoy Ramos. Sa aking bahay. Umupo kami. Sa likod ng terrace. Na may tanawin ng koi pond. Ang langit sa paglubog ng araw. May kulay orange. At purple. Isang napakagandang tanawin. Binuksan ni Achoy Ramos. Ang isang makapal na folder. Ma'am, ang mga huling update, sabi niya. Sa tono. Professional. Ngunit relax. Si Sir Thomas. Na-deport po. Mula Singapore kaninang umaga. Ibinabalita ng aking contact. Na nagkaroon siya ng maliit na alterkasyon. Sa airport. Dahil hindi niya kayang bayaran ang exit fees. Sa huli. Kailangan niyang humingi ng tulong. Sa konsulado. Dahan-dahan akong tumango. Habang umiinom ng tsaa. Hayaan mo na. Ang kaunting cardiovascular exercise ay makakabuti sa kanya. At tungkol sa legal na proseso, patuloy ni Atty. Ramos. Ang demanda ng diborsyo ay naisumite na. Ang unang pagdinig ay marahil sa loob ng 2 linggo.
Sa mga ebidensya ng pangangalun niya at pag-iwan sa bahay na napakalinaw at ang ebidensya ng kanyang kriminal na aktibidad. Sa Singapore, napakataas ng posibilidad na mawawalan siya ng anumang karapatan sa paghati ng ari-arian, lalo na kung isa sa alang-alang na ang karamihan sa mga ari-arian ay nasa pangalan ninyo at mula sa inyong mana. Mahusay, sagot ko. At isa pa, ma'am. Ito ang pinakamahalaga. Iniabot sa akin ni Atty. Ramos ang isang papel. May mga pangalan at numero. Ito po ang listahan ng mga nagpapautang na humahabol kay Sir Tomas. Nang malaman po nila na tumigil na kayo sa pagbabayad, naging agresibo sila. Ang mga illegal loan sharks. Walang awa. Nagsimula na silang guluhin ang kanyang emergency contacts. Sa kabutihang palad, ang inyong numero, inilipat ko na ng maaga. Kaya, ang ginugulo nila ay ang kanyang mga kaibigan sa inuman. Tiningnan ko ang listahan. Napakagandang numero. Para sa isang walang trabaho. Daan-daang libo. Sa mga utang sa pagsusugal. At gastusin sa buhay. Pupunta ba sila dito para hanapin siya? Tanong ko. Walang duda. Ngunit naghanda na ako ng seguridad. At naipalabas ko na rin sa mga nagpapautang ang impormasyon na hindi na nakatira dito si Sir Tomas. Ibinigay ko sa kanila ang address ng kanyang dating bachelor's pad. Isang lugar na maaari niyang takbuhan dahil sa kahihiyan na bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Atty. Ramos, henyo po kayo. Pinuri ko siya. Trabaho ko lang po, ma'am. Kinagabihan. Pagkatapos umalis ni Atty. Ramos, umupo ako nang mag-isa sa sala. Nakabukas ang telebisyon. Ngunit hindi ko ito pinapanood. Ang aking tingin nakapako sa walang laman na dingding kung saan dati nakasabit ang aming wedding photo. Ang malaking litrato na may gintong frame. Inalis ko kaninang umaga at inilagay sa bodega. Naghihintay na dumaan ang truck ng basura. Kinabukasan, ang bahay. Ramdam na napakalawak. Dati, pakiramdam ko, maliit ito. Puno ng ego ni Tomas. Ngayon, bawat sulok ng bahay, tila humihinga. Bigla, ang aking telepono muling nag-vibrate. Isang papasok na mensahe. Isang bagong numero. Walang profile picture. Elena, nasa airport ako ng Madrid. Gutom na gutom ako. Pakitransfer naman ng 1,000 para sa pagkain. Nagsisisi ako, Elena, pakiusap. Binasa ko ang mensahe. Ilang beses? 1,000. Dati. Maaari siyang gumastos ng 25,000. Sa isang hapunan lang. Para lang pahangain ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, nagmamakaawa siya. Para sa 1,000. Ang aking mga daliri. Kumilos. Sa screen. May maliit na pag-udyok. Na sumagot. Kahit na. Para lang mang-asar. O isang pag-udyok. Ng awa. Nabigyan siya. Ngunit pagkatapos, naalala ko ang mukha ni Lika. Tumatawa. Sa kotse. Naalala ko ang tawag na matanda.
Naalala ko ang 2 taon na nagtrabaho ako ng husto. Habang siya nagsusugal, hindi ako sumagot. Pinindot ko ang block button. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagsasara ng pinto. Para hindi na makapasok ang nakaraan at dungisan ang sahig. Nakakatapos ko lang linisin. Tumayo ako. Naglakad patungong kusina. Kumuha ako ng pruning shears. Lumabas ako sa hardin, kung saan naroon ang calamansi tree na ipinagmamalaki ni Tomas, na itinanim niya. Isang puno na hindi kailanman namunga dahil sa kawalan ng pag-aalaga. Itinanim lang para sa social media content. Nagsimula akong gupitin ang mga tuyong sanga nito. Pruning. Siguro sa tamang pangangalaga ng aking mga kamay, ang punong ito ay mamumunga ng matamis sa huli, tulad ng aking buhay. Ang gabi lumipas. Ang langit ng Madrid malinaw, at ang mga bituin nagniningning. Kinabukasan, marahil darating na si Tomas sa Madrid. Haharapin niya ang kanyang mga nagpapautang. Ang katotohanan ng walang tirahan. Ang summons para sa diborsyo. Ang kanyang buhay ay magiging isang bagyo na nilikha ng kanyang sarili. Ako, sa kabilang banda, gigising bukas ng umaga. Iinom ng tsaa at magdidisenyo ng bagong pattern. Tatawagin ko ang aking huling koleksyon. Victoria. Isang koleksyon tungkol sa isang babae na gumagamit ng kanyang sariling mga pana, na hindi nangangailangan ng isang prinsipe. Sa isang puting kabayo, lalo na isang prinsipe na manloloko. Sa isang kabayong putik, ininom ko ang natitirang tsaa ako. Matamis, mainit, at payapa. Maligayang pagbabalik, Elena. Bulong ko sa malamig na hangin ng gabi at sa unang pagkakataon. Sa loob ng 15 taon, ramdam kong ako'y nasa tahanan. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos na rito. Ano ang masasabi ninyo sa mga desisyon ni Elena? Gagawin ninyo rin ba ang kanyang ginawa kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento. Binabasa ko ang bawat isa sa inyo. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nagpaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ang kwentong ito. At mag-subscribe sa channel na Luha at Katahimikan para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Kita-kits tayo sa susunod na kwento, at baka sa susunod ikaw na ang bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip. Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.